Sa international race car driver na si Enzo Pastor ang mismong asawa niya. Yan matapos mahuli ang isang pulis at isang negosyante na nagawa raw ipapatay si Pastor dahil sa love triangle. Umaaksyon si Renz Ongkiko. Binayaran umano ng 100,000 piso ang pulis Pasay na si PO2 Edgar Angel para iligpit ang international race car driver na si Enzo Pastor sa kanto ng Congressional at Visayas Avenue noong June 12. Ang nag-utos daw kay Angel, ang kanyang kumparing negosyante na si Domingo Sandy de Guzman. Kung asuyan si Sandy. Porsigil lang po ako ni Sandy dahil kumpare ko po si Sandy. Nahuli si Angel noong August 23 dahil sa droga. Nadakip naman kahapon ng PNP Cebu si De Guzman sa isang bypass operation sa Muntinlupa. Kasama sa mga nakuha kay De Guzman ang 2 baril at 50,000 pesos na bonus daw sana ni PO2 Angel sa ginawang trabaho. Love triangle ang tinitignang anggulo ng mga pulis sa pagpatay sa race car driver. Na-establish po natin dito may relasyon si Sandy at yung asawa po niyang si Dalia. Kahit ang gunman, alam daw ang tungkol sa relasyon. Pagkakalam ko po, meron po silang relasyon. Isinama na sa mga sospek ang asawa ni Pastor na si Dalia Guerrero Pastor. Hinahanap na siya ng mga otoridad. Nagpasalamat naman ang mga magulang ni Enzo sa iniusad ng kaso. Umaaksyon Renz Ongkiko, News 5. Isa si Enzo Pastor sa pambato ng Pilipinas sa International Racing Competition. Kaya marami ang nanghinayan sa kanyang pagkamatay, lalo na at ang tanging hangad lang niya ay muling sumigla ang motorsport sa bansa. Narito ang report. Like father, like son. Yan ang ipinagmamalaki ng pamilya Pastor na sikat sa mundo ng stock racing. Mula sa Philippine racing legend na si Tom Pastor, naipasa niya ang ika nga nila'y need for speed sa mga anak na sina Enzo at Don Pastor na naglaban pa sa Asian V8 Championship noong Abril at Hunyo. I've been competing against my brother my entire life, and without him, I wouldn't be a champion. We both push each other. There aren't that many drivers that push us as much as we do each other. Bukod sa pagbibigay karangalan sa bansa, gusto sana ni Tom, Enzo at Don na pasiglahin ang stock racing sa Pilipinas. Tayo nila yung nahuhuli na walang racing na international level. So kailangan support natin. It gives employment to our tinitrain namin yung mga mechanics. Abril nang ganapin ang first leg ng Asian V8 at ang nasa top 2 ang magkapatid na Pastor. Happy with the result. Still a lot of work to do with the cars. So hopefully next race we get all the bugs sorted and looking for another win. Sa pagpapatuloy ng race sa Batangas nitong Hunyo, nanguna pa rin si Enzo. Nakasingit naman sa ikalawang pwesto ang Australianong si Josh Burton. Noong nakaraang buwan sana ang huling bahagi ng Asian V8. Karerang hindi na natapos ng 32 anyos na Pinoy racer. Gabi ng Independence Day, pinagbabaril ng riding in tandem ang truck na sinasakyan ni Enzo sa kanto ng Congressional at Visayas Avenue sa QC. Tama ng bala sa ulo ang kanyang ikinamatay. Nadaplisa naman sa tagiliran ang kasama niyang si Paulo Salazar. 32 years old. Prime ng buhay niya. And then after this race, nakabook siya sa NASCAR USA. 21 ng Hunyo, krinemate ang kanyang labi. Naunang lumutang ang anggulong may kinalaman sa propesyon ng biktima ang krimen. Sa iba pang mga balita, binulabog ng bomb scare ang Baguio campus ng University of the Philippines. Bandang alas 9 ng umaga nang palabasin ng universidad ang higit 2,000 estudyante at mga empleyado. Kasunod ito ng natanggap na mensahe ni UP Vice Chancellor Wilfredo Alangi na isang bomba umano ang itinanim sa isang gusali sa campus. Agad sinuspindi ang klase sa universidad. Sinuyod naman ng mga tauhan ng Explosives Ordnance Disposal Unit at Philippine Air Force ang campus pero walang nakitang bomba. Patuloy na iniimbestigahan kung sino ang nagpadala ng text message at kung ano ang motibo. Pinapakumpirma ng palasyo sa PNP ang impormasyong nasa sululang si Moro National Liberation Front Chairman Nur Miswari na may arrest warrant dahil sa Zamboanga siege noong 1 taon.
Sa website ng MNLF, makikita si Ms. Wari na naka-full battle gear at dumalo sa isang flag ceremony kasama ang iba pang mga rebelde. Kinumpirma ni MNLF leader Abdul Jabbar Jalil o alias Commander Nara na naganap nga ang naturang flag ceremony sa Barangay Lampaya, Panamao, Sulu noong August 12. Pero wala raw silang balak manggulo ngayon sa Mindanao. Gusto lang daw nilang ipakita ang kanilang pagtutol sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front. Samantala, itinalaga na si Attorney Florin Hilbay bilang Acting Solicitor General. Ayon sa Office of the President, August 20 pa nang pirmahan ni Pangulong Aquino ang appointment papers ni Hilbay. Papalitan ni Hilbay si dating Solicitor General Francis Hardelesa na itinalagang Associate Justice ng Korte Suprema. Nagsilbing Senior State Solicitor si Hilbay na kasamang nagtatanggol sa Reproductive Health Law noong 2013. Hinawakan din niya ang mga kaso kaugnay sa Disbursement Acceleration Program o DAP na idineklara na ng Korte Suprema na unconstitutional. Top-notcher si Hilbay sa 1999 bar exams at isa ring professor sa UP College of Law. Hindi nababahala ang Vatican sa napaulat na target umano ng international terrorist group na Islamic State of Iraq and Syria o ISIS, si Pope Francis. Noong Lunes, lumabas sa artikulo ng Italian newspaper Tu Tempo na balak umano ng terrorist leader na si al-Baghdadi na maghasik ng karahasan sa Europa. Pero ayon sa tagapagsalita ng Vatican na si Federico Lombardi, walang matibay na basehan ang kumalat na balita. Sa mga biyahero sa NAIA, makinig kayo rito. Isang OFW na nanakawan ng mga alahas sa kanyang bagahe ang nakadiskubre na binebenta sa buy and sell site na sulit.com ang isang alahas na ninakaw sa kanya. Nakasara raw ang bagahe niya na may lamang ₱250,000 halaga ng alahas nang mag-check-in siya sa NAIA noong Mayo. Pero las-las na ito nang makarating siya sa Dubai. Nang bumisita siya sa website ng sulit.com nitong Agosto, nakita niyang binebenta sa discounted na presyo ang isang relo na kapareho raw ng serial number ng isa sa 3 ninakaw sa kanya. Naaresto na ng NBI ang suspect pero nakapagpiyansa rin siya. Nakuha raw ng suspect ang relo sa isang alahero sa Arangke. Patuloy ang investigasyon ng NBI. LRT at MRT nasira na naman kaya hiling ng MRT na pagtataas ng pasahe inalmahan. One-stop shop na terminal sa Alabang para sa mga bus, jeep, pati UV Express na mula sa South binuksan na pero hindi bumenta sa mga driver at pasahero. Krisis sa kuryente ngayong taon na raw mararanasan? Bakit kaya? At sa celebrity action, Hayden ko nagsasagawa na nga bang maging mabait? Ang mga detalye abangan sa pagbabalik ng aksyon.